Welcome sa panibagong edisyon ng Pinoy Imports of the Week. Simulan na kagad natin sa KBL. Una si SJ Belangel. In 3 games sa nakalipas na linggo, kumana ng 7 points sa game si Belangel on 38% shooting para sa Daegu Pegasus. Though puro talo nga lang at ngayon panghuli na ang kanyang kupunan sa KBL with 1 win and 5 losses record. Si Dave Ildefonso naman, bumanat ng 15 points sa laro nila kontra Wonju, shooting 3 of 8 sa labas. Pero inconsistent nga lang still ang minuto niya sa team dahil after ng magandang laro na yon, 3 minutes lang ang nilaro niya sa sumunod. Hindi rin nagpahuli ang isa sa mga bagong Pinoy imports sa KBL na si Joshua Toralba dahil sa loob ng halos 12 minutes lang na playing time, nakagawa ito ng 12 points sa 3 tres. We'll see kung magre-resulta ba ang larong ito sa mas magandang role sa team moving forward. Samantala, si Renz Abando naman ay naka-4 na laro sa nagdaang linggo at hati na 2 wins and 2 losses ang naging resulta. Sa span din na yon ay nag-average ng 11 points si Lakay at tumira ng efficient na 57% sa field. Sa ngayon, pang-5 sa KBL standings ang defending champions na Anyang with 3-3 win-loss record. Panghuli sa mga KBL imports, si Ethan Alvano. Consistent ang scoring at playmaking niya para sa Wonju. In 3 games, nag-average ng 17.6 assists si Alvano at 45% pa sa tres. Higit sa lahat, puro panalo rin ang resulta para sa team. Kaya naman number 1 na sa KBL with 6-0 record ang DB Promi with Alvano bilang isa sa mga main contributors sa koponan. Punta naman na tayo sa Japan B-League. Umpisahan natin kay Carl Tamayo. Patuloy pa rin ang pagtitiwala sa kanya ng koponan sa decent minutes na binibigay sa kanya. Sa 2 laro parehong 7 points ang naiambag ni Tamayo sa team at 2 of 5 total na shooting sa labas. Sa ngayon number 2 na sa West ang Ryukyu with 8-3 win-loss record. Si Kiefer Avena naman at ang kanyang team ay nakadalawang panalo on the road this past week at may 7 points 5 assists na number si Keith para sa Shiga. Though hindi nga lang ganun kaganda ang shooting percentage niya pero still, yung leadership niya para sa team ay palaging nandun. As of now, may 6-5 na record ang Shiga sa B2 at number 4 sa West standings. Si 30 naman on the other hand, nakapagtala ng 18 points sa unang laro at panalo rin nila kontra Utsunomiya. Pero putol nga lang ang kanilang winning streak sa sumunod. Pero still, napakaganda pa rin ang run ng Neo Phoenix this season. 9 wins and 2 losses na ang record nila. Mahaba pa ang season pero sana'y magawa nilang makapasok ng playoffs ngayon. Si Matthew Wright naman ay okay rin para sa Kyoto, scoring 10 points a game sa last 2 games nila, shooting 33% from beyond the arc. Ang kaso lang, 2 talo na naman ito para sa kanyang koponan, kaya kulelat pa rin sila sa West with 110 na record. Ang Gilas Bigman naman na si AJ Adu ay consistent pa rin para sa Toyama Grouses. Double-double week ulit with 10 points 10 rebounds na average in 2 games at 53% na shooting. Pero ang concerning lang, hindi pa rin sila nakakasungkit ng panalo this season. 0-11 na. Kakasimula lang ng season pero kailangan na makabangon as early as possible di ba? Para maiwasan na ibagsak ang Toyama sa B2. Panghuli para sa linggong ito, si RJ Abarientos. Noong simula ng season, mapapaisip ka kung tama ba yung jump ni RJ sa B-League. Pero ngayon heto, mistulang nag-breakout na ang laro niya sa Japan. After scoring his career high na 24 points para sa Shinshu. May 4 assists pa yan, 6 3-pointers at panalo para sa koponan. Sa laro na ito nakuha ni RJ ang pinakamahaba niyang playing time yet sa team. At hopefully ay umangat pa ito habang nagpapatuloy ang season. Last week, nagtala rin ng 17 points at 4-3 si RJ kaya maaaring imminent na talaga ang pagkakaroon niya ng bigger role sa koponan. Sa kanyang fearless scoring at court vision, tiwala na lang talaga ang kulang mula sa team at mukhang nakukuha niya na rin ito. Pero syempre kailangan din ng consistency mula sa kanya. Minsan kasi napakainit pero minsan napakaalat naman. Kaya let's see pa rin sa mga susunod na games. Yon, sila nga para sa ating Pinoy Imports of the Week. Kita-kits muli sa susunod na Lunes.